Hey guys, may nagsabi sa akin about dun sa vlog ni Nelly Grace, isang tenderang nanay, nagbablog din siya about sa sari-sari store, na-scam daw yung GCash niya. Tignan ko daw, panoodin ko daw yung vlog niya. Nag-send sa akin ng link nung kanyang vlog and pinanood ko. So, kung ano yung sinabi niya, ganun na ganun yung nangyari sa akin. 3 years ago o 4 years ago yun. So, nasa kalating milyon ang views nun sa aking YouTube channel. So, same kami ng situation. Ganun yung nangyari. Ang kwento kasi nun sa akin, merong bago lang ako may GCash nun eh. May bagong lipat dito sa amin. So, basta mga siguro consistent na 1 linggo na siyang palaging nagka-cash out. Puro siya cash out ha. So, nagtanong ako bakit palagi may nagpapadala. Iba't ibang number. Minsan pa nga sa Maya yung nagka-cash out eh. Ang sabi nila may online business daw sila. Tapos mga bayad daw yun online. Tapos, minsan pa, parang may inuutusan sila na medyo mabagal pumick up. Tapos meron yung lalaki na basta pag nag-utos sa kanya laging galit, parang feeling ko dinadaan niya sa galit kasi minsan kulang-kulang yung pictures, malabo, yung reference hindi maayos, so ayokong ibigay hanggat hindi kompleto, so parang dinadaan niya sa galit. So ako naman natutuwa kasi syempre bago pa lang yung GCash ko noon at parang 'di ba kumita agad kasi puro sila cash out eh. Ngayon nung isang beses sila yung nag-cash out nung gabi. Tapos so magko-close na kami kasi hanggang 12 midnight yung tindahan ko eh. So may humabol ng magpapa-cash in, hindi ko mabuksan yung GCash ko na yun. Kasi nung time na yun, ang GCash ko talaga ay 4 yata o 5. Kasi mabilis ako mag-exceed. Pero yung dalawa doon, 100,000 pa lang yung limit. Yung iba is 500. Kasi sobrang lakas din talaga ng GCash ko nung time na yun. So hindi ko mabuksan yung isa. Inisip ko lang loading, mabagal yung internet, kaya ginamit ko yung isa kong GCash. So nabuksan ko yung isa. So hinayaan ko lang yun kasi okay naman may nagagamit naman ako ibang GCash. Kaya nung binuksan ko na ulit, hindi ko talaga ma-open. So nag-alala na ako, nag-research na ako agad. So sabi nga baka daw may nag-report. So sabi ko, sino naman ang magre-report sa akin? Ang napagbintangan ko pa yung nagka-problema kami dun sa Sanla. Na-scam naman ako nun ng Sanlang bahay na dalawa pala ang may-ari. Basta long story naman yun. Ibang kwento naman yun. So siya yung pinagbintangan ko. Pero nung huli, na-realize ko kasi nawala na din dito yung madalas mag-cash out sa akin, yung malakihan mag-cash out. And pag-research ko na on hold, kailangan lang daw nag-report ako agad sa GCash yun eh. So kailangan lang daw na mag-submit ako ng selfie na ako yung may-ari, selfie ng SIM card, selfie ng valid ID ko, 2 valid ID. So nag-send ako nun. Tapos kailangan ma-send ko within 24 hours at kapag yung nag-report sa akin ay walang action, hindi daw siya makapasa ng police report, ay babalik daw sa dati yung GCash ko. So alam nyo ba na parang hindi yata 24 hours yun, 2 days, 48 hours. So, kampante ako na walang ganun kasi dito sa amin wala naman akong kaaway or kung ano pa, tsaka wala naman akong in-scam na tao. Ako nga yung nai-scam. So, kampante ako na mababalik yung pera. Ang laman nun, 28,000 mahigit. Basta may sobra yun. Kasi may inventory ako nun. Basta 28,000. And napaka-unfair ng GCash kasi lumagpas na sa palugit nila sa akin. So, kampante akong makukuha ko ulit yung pera ko. Mabubuksan ko ulit yung GCash. Pero, hindi nangyari yun. Kung baga unfair yun sa part ko kasi napasa ko yung kailangan nila, yung selfie, yung valid ID, yung SIM card na ako mismo yung nag-explain ako sa tindahan ako, wala akong na-report, wala akong nilokong tao. And ang nangyari, kailangan ko daw makipag-coordinate doon sa nag-report sa akin para bawiin yung na-report niya, yung sa police report, para daw mabalik, ma-open yung GCash account ko. Tapos hinihingi ko yung info nung nag-report, hindi nila ibinigay sa akin kasi may Privacy Act daw. Sabi ko, ang unfair naman yun. Mabuti pa pag pinabarangay ka, nalalaman mo kung sinong nag-report sa'yo. Pero dito, hindi. Kasi pinoprotektahan daw yung privacy nung nag-report. Paano ko ngayon malalaman kung sino yung nag-report sa akin? Ayaw nila sabihin. So, dahil nga malakas yung GCash ko, hindi ko na makontak o malaman kung saan doon yung cash out nung mga duda kong ng scam, na sila yung ng scam and nadamay yung GCash ko. Yung akala nung in-scam ay para ang nangyari nun, akala ng
in-scam na number yun nung nang-scam sa kanila. Wala din namang kumontak sa akin, wala din tumawag or ano pa man na ibalik mo yung pera ko kasi magkano lang naman, 'di ba? Mas malaki yung nawala sa akin. Tsaka wala naman akong kinalaman dun kung sakaling naloko sila, 'di ba? Di naman din ganun kalaki yung mga pinagka-cash out nila. Mga 2,000 ganun. Yun nga lang, cash out sa iba't ibang tao. Kaya nagtataka ako, ba't ganun? Bakit ang dami nagsisend sa kanila? Yun nga, may binebenta daw sila online. Parang ganun yung pagkasabi nun eh. So, same pa din. Once na on hold yung GCash mo, mahihirapan ka na niyan. Pera na lang kung makausap. Maganda sa kanya kasi nakausap niya yung naloko, yung na-scam. At pwede niya yun pakiusapan kung mas malaki yung perang nawala sa kanya, yung laman ng GCash niya compare dun sa na-cash out. Buti nga sa kanya at nalaman niya pwede silang mag-usap-usap dyan, mag-areglo. Sa akin talagang para kang naghanap ng karayom sa gubat kasi ilang beses ko yung na-report, binalikan ko yun na na-close na yung ticket, nag-open ako ulit, nag-report ako ulit, same pa din yung sagot ng GCash sa akin, which is napaka-unfair kasi kailangan ko nga daw malaman kung sino yung nag-report sa akin, hindi ko nga alam. So hanggang ngayon wala pa din yun, 28,000 na yun, sayang kasi ngayon kailangan ko na ng pera. Yung dati binaliwala ko lang yun kasi ang kita ko kasi sa GCash before nasa 1,000 pesos a day, kita ko na yun, parang kota ko yun. So isang buwan lang na pahinga, na kunyari isang buwan na walang kinita, parang na okay na. Ngayon kailangan ko talaga ng pera, so sana magmilagro. No, kasi napaka-unfair. Kaya hindi safe maglagay ng malaking halaga sa GCash. Mula noon, hindi na ako naglalagay ng sobrang laki. Thankful ako kasi meron na akong Maribank. Kasi ang Maribank is bangko. Safe ang pera mo, secured siya, member sila ng PDIC. At as in, bangko talaga siya, digital bank. Naka-secured yung pera mo up to 1M. Unlike dyan sa mga e-wallets kasi walang insurance. So, maganda din sa Maribank kasi free ang transfer niya, magsisend ka to any e-wallets or bank account, 15 transfer every week, 60 transfer per month, tas may interest pa 4% per annum, kaya mas safe. So doon na ako nagtatambay ng pera kaysa sa GCash mula nung nangyari sa akin yun, kasi nakakatakot. Pwede kang report ng kahit na sino, gawang ka ng kwento, tapos ma-hold na yung pera mo. Paano pag sobrang laki ng pera mo na nandun? So ingat lang, 'di ba? Kawawa yung may tindahan na nadadamay.